Mayroon ding kasabihan na pag mayroon tayong itinanim, mayroon tayong aanihin. So yan, no? So yan, no? Gawa tayo ng insurance o kung ano pa man, no? Ibig sabihin, preparation for the future. At mapalad tayong mga Pilipino, mayroon tayong PhilHealth. Mayroon pa tayong SSS, mayroong GSIS o kung ano pa man, no? Kaya dapat huwag tayong mawalan yan. Tapos mayroon pang pag-ibig o kung ano pa man, no? So yan. So pag yun, ibig sabihin, ngayon ang mga program ng ating government na ipanalangin natin ang government dahil tumutulong sa atin at maibsan ang ating takot. Ha? So, ibig sabihin niya mga kaibigan, isa yan sa mga gabay, isa yan sa mga katulong sa atin upang ang ating takot ay mababawasan. Ha? So, yan. Ha? So, yan. Yung sa sakit naman, minsan may fear of sickness. No? So, sabi niya, baka magkasakit ako, ganito, ganyan, mga kapatid, mga kaibigan. No? Madali lang po yan. Sundin lang natin ang baktas po ng kalikasan. So, tandaan po natin na lahat ng sobra ay masama. No? Sobra tayong alat, napakahirap din. No? Sobrang tamis, napakahirap din. Alam mo ba, ang tamis lang na hindi bawal ay ang halimbawa, ang Mrs. No? At Mr. Ang tamis, ang napakatamis na pagmamahal ng Mr. sa kanyang Mrs. ay walang, ibig sabihin, walang sobra dyan, no? Kundi lalo pag malaki, lalong kailangan. Tapos ang Mrs. naman, ang matamis na pagmamahal niya kay Mr. ay walang, ibig sabihin, walang overdose, no? So yun lang mga kaibigan, no? Tapos sobra namang kalungkutan ay masama. Sobra namang kasiyahan ay masama. Basta lahat na sobra, kaya tayo ay nasa balance. Dapat balance. Na? So, ganito po yan mga kaibigan. Na? So, ayon sa mga eksperto, no? Halimbawa tayo ay naglilingkod po sa ating bayan. Napakahirap kasi halimbawa, no? Halimbawa yung ating barangay kapitan. No? So, kailangan niya ang ating prayer. Nabigyan po siya ng strength, wisdom, knowledge, and understanding. Bakit po? No? Dahil kahit sa bahay, inalaala niya pa rin yung kalagayan ng barangay. So, kaya kailangan niya strength, wisdom, knowledge, at lahat na nasa posisyon na yan. O lahat na may posisyon na tinatawag natin na kahit may bagyo, may pasok sila kasi nasa kwan sila. No? So, ang positional requires na ganyan-ganyan. No? Na walang holiday sa kanila. No? So, yan. No? So, dito mga kaibigan, no? Huwag tayong matakot. Dahil si Lord ang siyang nagbabantay sa atin. Subalit gawin natin ang the best, kung ano ang pinakamaganda para maayos. No? So, pag halimbawa, no? Mayroong isang tao, no? Ang sabi niya, wala nang kagalingan itong aking sakit. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, mula pa yung elementary ako, ganito na ako eh. Ganito na po ang sakit ko po eh. So yun. Sabi ko, huwag kang mag-alala, kaibigan. Mayroong tayong tinatawag na Jehovah Rapha. No? Ibig sabihin, Jehovah Rapha, ibig sabihin na mayroong tayong Diyos na the best healer. Anumang sakit ay kaya niyang pagalingin. Dahil sa Kanya, walang imposible. No? At alam mo, ang tao na yun, mga kaibigan, ay gumaling. Bakit po? No? Dahil ang isip natin, life and death is in the power of our tongue. No? So, ang ating isip, ang ating kalagayan ay depende sa ating mga sinasabi. No? Kasi sinabi niya, hindi daw siya gagaling. Subalit, kailangan natin na gabayan po sila yung mga tao gano'n na walang imposible kay Lord. To God, nothing is impossible. No? So, pag gumala tayo sa City Hall ng Pasay, meron tayong makita dyan na mayroon isang opisina na kalagay, to God, nothing is impossible. So, yan, no? So, yun ang nakalagay, no? Kaya, yan, fear of the unknown, no? So, sa sakit, so, halimbawa, mayroong diabetes, no? Halimbawa lang po, no? So, ang diabetes, pag palagi tayo nag-alala, ay lalong lalala.
Pag natatakot tayo, lalong lalala. Subalit, mga kaibigan, pag ating maalaala na God is so gracious. So, ibig sabihin, mapagbiyaya ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang siyang makatulong sa atin. No? Kaya hindi tayo dapat kung ano pa man. No? Hindi tayo dapat matakot. Dahil ang Diyos ang siyang tutulong sa atin. So, kung may diabetes, so tayo magpakonsulta, tayo ay humingi ng gabay, at susundin natin upang tayo ay makarecover. Kasi lahat naman ng sakit ay reversible dahil mayroon tayong gracious God na the best healer, the best doctor. No? Kaya no need to worry. No? Bakit tayo mag-worry? Pag mag-worry tayo, lalong lalala. No? So tapos mayroon lines o mayroong mga verses sa Biblia na kasabi na madagdagan pa ba madagdagan ba ang iyong buhay kung ikaw ay mag-alala? No? Kaya tayo ay hindi tayo dapat mag-alala. No? Kasi yung pag-alala at saka takot, mayroong relasyon yan. So yan, no? So yan ang sa takot. No? Tapos balikan natin yung the fear of the unknown. Si Abraham po kasi ganito ang nangyari sa kanya. Yung ating ninunong si Abraham. Ang sabi ni Lord, Abraham, pumunta ka dalhin mo ang iyong pamilya, dalhin mo ang lahat sa iyo, at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo na puntahan mo. So ngayon, sumunod si Abraham. So ibig sabihin, ang fear of the unknown ay wala na sa kanya. Bakit? Dahil sinusunod niya ang ating God Almighty. So, dahil sa pagsunod na sa ating God Almighty, so yung takot na yon ay nawala sa kanya. Bakit? No? Dahil kung ano ang sasabihin ni Lord, kanyang sinusunod. Sabi niya, dito ka pumunta. Tapos nagutom dito ka pumunta. So, yun ang kanyang story. So, ibig sabihin na dito ating implied sa mga kaibigan na ang hindi natin alam ng Diyos. Ang hindi natin nakikita ng Diyos. Kaya no need to worry tayo. Kaya wag na tayong matakot sa mga bagay na hindi natin alam na dapat tayong matakot. So yan. So mayroon kasi paano na lang ganito, ganyan, paano na lang ganito, ganyan, no? Paano na lang aking buhay pag ganito. Hindi, i-prepare natin, no? So, ang pinakamagandang gagawin na po natin ay huwag natin kalimutan ang sa Psalms 19:14 na nakalagay. No? Hayaan mo, Panginoon, na ang lahat ko'y kasabihin at ang pagbulay-bulay na aking puso ay katanggap-tanggap sa iyo. No? So, ibig sabihin, yung ating pag-isip, yung ating sinasabi, pagkatanggap-tanggap kay Lord, of course, makapagbigay ng biyaya sa bawat isa sa atin. No? So, di ba napakaganda? Napakaganda pag yan po ang ating gagawin. Oh, napakabuti. So, pag ipabaya natin kay Lord, no? So, sa ating salita pa lang, kuha na tayo. Ibig sabihin, puro na tayo positibo. No? So, wag tayo magsalita, wag po tayong mag-isip ng mga negatibo. No? Dahil si Lord, walang imposible sa Kanya. So, yan mga kaibigan, sa ating salita pa lang. Tapos sa ating mga sasabihin at pagbulay-bulay ng ating puso. Pagkatanggap-tanggap kay Lord, makabigay ng encouragement sa mga nawawala ng pag-asa. No? So, biro mo yan, maging alulod tayo ng pagpapala. So, Merry Christmas po pala sa lahat dahil bare months na tayo, no? Simula kahapon, no? So, tayong mga Pilipino ay napakahaba yung ating Christmas, pero tayo ay nagbibigayan, no? So kasi during the time of Christmas, hindi lang yung mga regalo na material, kundi alam niyo ba mga kaibigan, no? Yung regalo na unawain natin yung ating kapwa o makapagbigay tayo sa kanila ng magandang balita ay napaka-the best na blessings o gift sa ating kapwa, no? Diyan ba nawalan ng pag-asa? No? So ngayon, i-guide mo po ngayon, no? Sabihin mo, kapatid, kaibigan, ganito po yan, no?
na life and death is in the power of your tongue, no? Na ang buhay at kamatayan ay sa kapangyarihan ng inyong dila o kaya ng inyong bunganga. So ngayon, of course, babaguhin niya yung kanyang pananalita. Yung mga nagmumura, hindi na magmura, no? Kundi ang lalabas na sa kanyang bunganga ay ang pagpapala. All that will come from his mouth will be blessings to those who will listen, no? So lahat na kanyang sasabihin ay pagpapala ngayon sa kanyang kapwa. Kaya napakaganda, makaibigan, pag tayo po ay ganun ang ating gagawin. Maging pagpapala po tayo.